Make progress. Durog. Yun, durog na yung wheel bearing natin. Don't be too cautious. Ang gamit ko kasi san. So yung mga botog no, nakuha na ni Sir Aldrin yung bolitas, yung bahay ng wheel bearing. Usually ba sir nakadepende pa rin sa timbang ng rider po yung lalagay ng oil. Kasi titigas, lalambot, ganun kasi yung ganyan ako Kasi pagka unang tingin mo ay parang okay pa. Buo-buo pa sir. Kaya lagi ko in-explain yun. Yung nakikita ng mata natin, well, dapat hindi tayo masyadong magre-rely doon. So kailangan check and maintenance. Huwag yung papabayaan natin yung vlog niya. Ayan, toast gas tayo. Pushing a train, I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. So what is up mga botog no? Paparipak ko yung aking shock kasi isang taon na to. Diyan, welcome ulit sa akin vlog pala. Isang taon ko na siyang hindi na paparipak, and then to paparipak ko siya yung shock niya sa harap dahil sobrang na siya, matagtag, tsaka damang-dama mo na yung kalsada sa dito sa may braso niya, sa may handle niya. So yun na, dito kami sa may Aldrin. Yan, Aldrin's Moto Service. Dito lang sa Sunriser. Hello po sir, ito nga pala si Sir Aldrin. Yan. Hello po. Dito yan sa may Sunriser. Yun. May tama na ba yung ball race? Nakso. Gumaganon na yung Oo po. ano natin. Yun. May tama rin pala yung ball race natin. Buti pina-check din rin natin yan. So tara, pasok tayo dito. So yung mga kabotog mo, meron pa din dito ang arawana na napansin din na ang ganda, no? Ang sarap titigan. And then tong niya, around 50 gallons daw. Swerte daw to sa bahay eh. Kaya ang ganda titigan. Ang galing. Parang gusto ko magkaroon ng ganyan sa bahay. Nararamdaman mo sa kanya na napaka-gaspang. Dapat hindi. Sa part na to mga kabotog no, ramdam na ramdam mo yung tigas ng shock. Baka possible po. Ito pa rin yung original na nakalagay. Kaya tinatamaan siya. Ito naman, kaya naman ito tinatamaan. Yun nga, gawa sa kalsatan dinadaanan natin. Hindi mo natin mapipili yan eh. Kaya yan, possible. Lakas. Parang matagal lang yan, no? Oo, isang taon na may ganito eh. Kasi po yun eh, nakita ko yung nasa January pa po eh. Oo po. 2022. Not bad, sa isang taon. Gamit na gamit din naman. Opo, kung daily use talaga, sulit na po yun. Yung stock mags ko nga po yan, kaya ganyan no, dahil nabengong. Bentong. Sobrang lubak na. Pero iwas din naman po, kasi hindi talaga may iwasin mga panggal. Hindi ako kabisado din talaga. So yung mga botog no, yung mismong bahay niya ng wheel bearing, kumbaga parang nadikit na doon sa mismong gulong, sa may mags niya. Yung binabaklas na nila Sir Aldrin. Kumbaga parang natuyo siya ng langis, grasa. Kaya nasira, nadurog yung mga bearing niya, yung mga buli-bulitas sa loob. So yun, nahirapan na sila magbaklas. So yun, kailangan check and maintenance. Huwag niyong papabayaan lagi yung motor niya. Ayan, toast gas tayo. Durog! Yun, durog na yung wheel bearing natin. Tapos yung isa, So, tindi na ng bigay, no? Opo. Pares. May kanto guys. Ayun, lahat, halos lahat may kanto guys.
kasi mararamdaman yung pag ayan o. Kanto lahat. Yun, kasi kahapon nakapag-ride pa ako ng Marilaki. Nakapag-infanta pa ako. Nabasag talaga to. Pati yung sa'yo, nakita nyo durog na durog. Puli natin na ang gamit mo kasi sun. Huwag na kayong magdadrive ng walwal. Nagaan nyo yung mga MC nyo. Pero 300 lang daw sa kanya to. So yun, sakto sa budget natin. So yung mga botog no, nakuha na ni Sir Aldrin yung bolitas, yung bahay ng wheel bearing. Nahirapan pa si Sir. So yun, binasic lang niya. So yun, kaya kailangan maintenance talaga lagi. Tsaka ito yung bearing ko talaga guys. Ayun, durog-durog. Dapat nagadrasahan kasi siya sa loob. Bawa, tulad ng tabago, ano? Opo. Siyempre, instinct, bago kasi. So, sasalpa ko na. Dapat bubuksan mo siya. Wala siyang, wala siyang grasa sa loob. Kaya Pwede natin siya. Para kahit pa paano, di ba? Tumagal din siya. iba po kasi no, diretso lang. Diretso na, diretso na. Kasi syempre, kahit sino naman, di ba? Isipin mo, bago yung binili mo, natural, di ba? Makapit na. Pero dapat, na-check din. Walang grasa. Kukunti yung grasa. Parang wala nga po. Parang wala. Isang lang ng baha. Wala na. Opo. Tapos ganun pa yung klase ng grasa. Hindi pa siya, kumbaga, hindi siya talaga branded. Ito kasi high temp. High temp grease po. Kaya ugaliin mag-maintenance para iwas gastos. Hindi totoo po yun. Kasi minsan nasa sa isip din kasi natin, next month na lang ako. Oo. Pero Kaya pa yan, ganyan. naiipon po siya. Oo. Imbis na hindi ganun ka yung gastos. Lalaki. Nakaraan. Isipin mo, way back natin, 1 year ago. Opo, 1 year ago. Baka hindi tumagal ng 1 year yung ball race. Kasi ganun kaya siya natamaan. Kasi nung una, akala ko po, pagka okay yung ganyan, walang tama. Pero yung pala, sa loob, May mga kasi. may mga extra. cost talaga. Kasi minsan, di ba, sa ganun nila pinagbabasihan Oo po. Kaya hindi ang sale palagi. Sir, mga mga ilang taon po or tatagal yung repack? Actually, kasi yung iba, ginagawa nila itong maintenance after 8 months. Maintenance sa nila. Parang kung paano natin inalagaan yung engine natin, Oo po. ganun lang din naman siya. Kasi, isa pa, syempre depende sa nagtotono. Diba? Meron kasi na mga nagtotono na hindi naman nila din na-base yung bigat ng sumasakay. So, kaya hindi rin tumatagal. Tapos viscosity level nyo lang. Depende rin sa ginagamit na lang. Yung sa atin, gano'ng katagal? 1 taong mahigit eh. 1 taon sa daily use Kasi parang natatandaan ko, ginawa natin to, napakababa ng odor, bago-bago Bagong-bago po yun. Ngayon, 9,000. Ano na po? Magti-20. Magti-20,000 na po. Imagine nyo. Saka tingnan mo yung sura ng langis natin, Ganda pa rin. Diba? Nag-burn lang talaga, syempre. Katagalan po. Init. Pero normal yan. Sir, paano naman po malalaman kapag yun nga po, kailangan mo na fire pack na wala pa mga 8 months din? Yung 8 months kasi, ngayon, actually, maganda pa play nun. Kumbaga, okay pa siya. Ngayon, nasa sayo pa rin, nasa owner pa rin kung gusto niyang ipa-maintenance ulit or gusto niyang may stable lang yung play na gano'n
okay pa rin. Ngayon, paano mo malalaman kung yung suspension mo kailangan na i-tuning? Diba? Okay. Ang magiging marking mo or ang palatandaan mo is yung play clearance niya. Bawa, bagong tuning natin siya. Ang play clearance natin is mga 3 inches. Yun ang play clearance ha. Tapos biglang tagal na patagal, parang lumalaki na yun. Yung play niya po. Oo, kasi pag lumaki yun, magbo-bottom out ka. Tatama yung ilalim ni outer doon sa ilalim ni inner. Kaya tok na ganun. Hindi naman pwedeng magdagdag ka lang ng langis. Oo. Pwede, kailangan balance siya. Opo. Kailangan talaga tuning pa rin. Pero ito kasi, sa totoo lang, hindi pa naman siya bottom. Hindi pa naman po. Hindi pa. So, syempre, kailangan natin ma-maintain siya Opo. para mas tumagal. Kasi yung iba, ganun yung iniisip, hindi, palit ka ng spring, palit ka ng, hindi kailangan palitan yung spring. Kailangan palitan to. Parang ngayon, nadumihan lang. Oo, puting-puti pa rin. Oh. 1 year ha, imagine mo yun, 1 year. Odo ko po ata, nasa 5K lang ata to 6K. Baba pa nun, panahon na yun. Maganda rin kasi yung ganito na maintenance mo siya. Opo. Para at least mawala ka dun sa scenario na Kung lumala. yung bibili ka ng inner tube kasi nagasgas. Eh yan naman, kaya lang naman magagasgas yan. Bawa, tulad naman sa gas seal. Doon lang naman siya pwedeng magkaroon ng gasgas, yung inner tube. So yung mga kabody na hinugasan muna ni Sir Arte na para ma-sure na malinis ulit yung nasa loob. Pati yung mga spring. Yun, nagsasali na po si Sir ng oil na ilalagay sa ating sa may forks na shock natin. Usually ba Sir nakadepende pa rin sa timbang ng rider po yung lalagay ng oil. Kasi titigas, lalambot, ganun kasi yung ganun kasi yung scenario. Pag sobra ka naman dun sa weight capacity, basta ang importante ma-reach mo yung weight capacity niya para hindi siya mag-bottom out. Tulad nung dating tuning natin, actually hanggang ngayon okay pa yung tuning ngayon. Alam, ang naging problema lang, syempre katagalan. So for maintenance din, diba? Kaya chinuning natin siya ulit. So yung mga kabody, dito tayo sa may sa ball race na tayo titingin ni Sir Aldrin. Pero feeling ko may tama na rin eh. Dapat ganito lang siya, boss, pag inikot mo siya. Ikutin mo dito sa ilalim. Ganyan siya dati, di ba? Opo. Dapat ganyan siya. Smooth, sobrang smooth pag ginaganon. Sobrang ganun. Hindi ka pagkaya kanina, di ba? Talagang matigas na siya. Next. Tingnan mo yung lubog ng bola, boss. Di ba? Sobrang lubog na na. Yung bola nasa lubog na. Parang lahat ng bola nakalubog na. Diba? So yung mga botong ito yung pinaka... Yan yung bola. difference. Kita ang pala yung dito. Kasi kailangan mo talagang may explain yan eh. Lalo sa mga nagpapagawa. Kasi pagka unang tingin mo, ay parang Parang okay, okay pa. Diba? Bobo pa sir. pa. Kaya lagi ko in-explain yun. Yung nakikita ng mata natin, well, dapat hindi tayo masyadong magre-rely doon. Dapat titingnan din natin maigi yung function nun. Oh. Di ba? Kasi kanina, tingnan mo, nung hindi pa natin tinatanggal, talagang matigas siya. Nung niluwagan natin, pinaikot ko sa'yo, yun yung smooth dapat. Pag tinignan mo siya, parang wala namang pinagkaiba to sa bago eh, no? Opo. Pag tinignan mo siya, pero yung dinaanan, Ito pa yung luma. ito yung luma. Yan. Nilinis ko lang. Oo, ito yung bago. Di ba? So parang wala siyang pinagkaiba, no? Pero ito kasi, yung guide niyan,
possible may mga maliliit na tama na siya. Pero ba't ito po? Yung ano, ito diretso, ba't ito, parang may gano'n. Parang nakita mo sa mata mo parang may lubog-lubog. Hindi, ito kasi may grasa, may langis. Okay po. Grasa pala. Yun kasi pinunasan ko, yan. Grasa pala. Akala ko may parang wala, kung ano nakikita natin. Grasa pala. Yan yung luma. Pinunasan ko lang para pag tinignan kasi natin, parang okay naman ito. Parang wala namang pinagkaiba doon sa bago. Pero yung loob kasi, yung dinaanan nito, yan, yung dinaanan ng bulitas na yan. Parang magmukhang bago. Hindi ko na kasi masyadong naabot ng tubig yan, sir, pag nakakaros eh. Kasi lalo Pero alam mo kung saan magandang magpakarwa, sir. Nandyan, malapit lang sa'yo. Kay EG. sa po yun. Kay Boss EG. Diyan sa may vista. Sa may Toronto, Oo. yung kuliblo yung gate. Hindi, malaki gate nun. Malaki gate nun na na sliding. Steady. Makikita mo yun, may nakalagay EG. Easy. Ganda dun. Ay, hindi Pati to po. pa mga to. Paglabas po dito sa may Rosary Hills. Yung po ba yun? Yung kanto? Di ba, Rosary Hills na? Po. Kaliwa. Dire-diretso. Bago ka dumating dun sa may, yan, yung sinasabi mo na NPC, Opo. yung kakanan. Opo. Bago ka dumating dun, nasa gawing kanan. Malaking malaki yun. Ay, yung malaking bago po. Oo. Nanay. Mabunda ka sir. Yan, tingnan mo yan. Ito, parang... Ano na, lugog na. Isang malaking tubo pala yun daw. Parang isang malaking tubo. Paano mo malaking tubo? Baka puto yun. Rasa. Rasa ulit. O kasi yan ang buhay niyan. Opo. Sa lahat ng bearing, ang buhay niyan is grasa. So yung mga kabotog din na natin yung ano. Sobrang smooth niya na. Hindi tulad nung nakaraan. Parang walang nakalagay na ano, parang iniigot mo lang. Parang Bluetooth. Parang mga lang na sobrang smooth. Yan yung marama. Ayos dito. Recommended. Sarap ng handling nito ngayon. Parang bago ulit.
Sinulit ko na pala yung biyahe ko kahapon. Yung mga botok binabalik na lahat ni Sir Aldrin. Test drive tayo mamaya dun malapit sa amin. Or kahit sa ano mamaya pag uwi natin, matitest drive naman natin yun. Hindi, kailangan pa rin natin dyan puro proper tools. Kompleto pa sa top si Sir Aldrin. Siyempre. Hindi pwedeng hula-hula, maski sikip. Kasi nahirap. May ano po Walang yan, may sukat po yan, sir. Maputulan ka niyan sa kalsada. Sa kalsada. Yung halimbawa, magme-maintenance kayo, Oo. sobrang sikip. Putol. Delikado rin pala yun. Parang pinukpok. Diba? Pinukpok. Dahil matigas na eh. Na nung play. Ganda na ng play, sir. Testing. So yung mga kabotsyog no, at nakauwi na ako, hindi ko na nakapag-video nung pauwi. So yung mga kabotsyog, itatry ko siya sa malayo ang biyahe. Pero natry ko na siya dito sa amin dahil maraming hams. So yun, mas malaki yung pinagbago niya. Sobrang smooth na yung pag nililigo mo, tsaka sa hams, grabe, parang bago na yung, bagong-bago talaga, as in. So yun mga kabotsyog, maraming salamat po. Siguro mag-update ako nito once na naibiyahe ko siya ng malayo. So yun, maraming salamat po mga kabotsyog sa mga nagtapos ng video nito. Sana may natutunan tayo. Tsaka i-follow nyo yung page ni Sir Aldrin, Aldrin Moto Service. Ilalagay ko dyan sa baba yung link ng kanyang Facebook page, ng kanyang social media, and then yung YouTube niya rin. Alam ko may YouTube din siya. So yun, para mas marami pa tayong mas malaman. And then pag kailangan nyo ng repacking o tuning po sa inyong mga front shock o rear shock, nagre-repack siya. So yung kontakin nyo lang siya, lalagay ko dyan sa baba. So yung maraming salamat po. Ride safe ulit. Ingat! Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary, I wanna be legendary.